Welcome to my YouTube channels, guys. Ang YouTube channel ko saan para So, ang topic nga pala natin for today's video is paano maging motivated araw-araw. Wala man nakalong video sa vlog ko, which is yung tungkol sa dagat. And yung video na yon is sa partner ko yon. Hindi kasi na-monetize yung isa niyang channel. Yung channel niya, kaya sa akin yan na lang in-upload. Pero anyway guys, magpapatuloy pa rin yung ating topic. And magpo-focus pa rin tayo doon. So, bukod naman yung PL niya, so hindi pa rin kayo malilito. If meron kayong mga question, punta lang kayo sa mga PL ko dahil naka-organize naman yon kung saan category kayo yung gusto nyo. If curious kayo, if ano yung dapat malaman habang bata pa kayo, just click the playlist na yon. And kung tungkol sa dagat, click lang yung tungkol sa dagat. So, check nyo lang yung mga PL ko. Yung topic natin for this video is paano maging motivated araw-araw. Eksena mo everyday is paulit-ulit na lang. Pumapasok yung salitang para kanino ka bumabangon everyday. Kasi alam mo yun, everyday, another chance, everyday, may pag-asa, ganyan. Pero I meet people, some people lately and before na talagang tanghali na sila gumising na parang yung paggising nila walang ganyan. Tapos gigising sila tanghali, aantay na maghapon, tutulog ulit. So everyday, ganun yung eksena nila. Walang progress, yung reason is tinatamad. Actually, meron pa nga ako na-meet before na sabi ko, anong ginagawa mo? Tatambay ka lang? Tapos ang sagot niya, anong gagawin? Diba? Tapos, meron ako nakita before na pagkasahod din na nag-1 millionaire sila. Tapos sinasabi ko, pagkasahod mo lang, pagdating Lunes wala na siyang pera kasi yun pala, nung linggo pa lang, pagkasahod, same day nag-inom, inubos yung pera. Tapos, tinatanong bakit mo inubos? Paano yun? Wala kang budget. Sabi ko, ang gagawin sa pera, kaya nga nagtrabaho para may panggastos eh. Sabi ko, ganun. Meron pa akong nasabihan before na sabi, lagi niya kasi tinatanong, buti may pera kayo, wala ka naman trabaho kasi sa loob lang ako ng bahay. Sabi ko, wala akong trabaho, minsan lang ako sumakot, pero tinitipid ko yung pera ko. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw kasi ayaw mag-ipon, ipuro ka, 1 day millionaire. Sabi niya, mag-iipon pa, mamamatay rin naman. Ano nga ba? Maging motivated, araw-araw kagaya ko. Paano ko nga ba napapanatili ang pagiging motivated ko everyday? Number 1, isipin nyo yung pangarap nyo. Ano ba yung gusto nyong mangyari? After 5 years, 10 years, ano ba yung mga bagay na gusto nyong makamit? After 5 months, 1 year, 2 years, ano ba? Naisip mo na ba yun? Ano ba gusto mo? May mga tao na simple lang mangarap, and may mga tao, grabe kong mangarap talaga. May mga nabasa ko before sa Facebook na yung pangarap daw nila is makabili lang ng set ng bedsheet, gano'n. Pero ito, sample ko is itong friend ko. So, lumipat sila ng bagong bahay. Tapos, that time, mahilig talaga siya sa pink. So, ngayon, sabi niya sa akin, sabi ko, that time kasi yung bahay niya is, ang kulay pink pala na lagay ng pink. Galing part pa lang ng kusina, pero hindi pa lahat talaga pink. I mean, yung pink. Pingga, lagay ng plato, pink yun. Pero yung mga chopping board niya, hindi pa yun pink. Tapos sabi ko, okay na tong bahay mo, simple lang. Tapos sabi niya, hindi, pupunuin niya, gagawin niya daw kulay pink. So sabi ko, kulay pink. Sabi ko, asan na yung lalagay mo? Tapos sabi niya, hindi, bago mag-December kasi wala pa akong budget eh. Kasi nga, need ng pera kasi pag bumili ka ng cortina, carpet, kailangan mo gastusan yun. Tapos, ayun yun, sabi niya sa akin. Sabi ko, oo nga pala no. Tapos sabi niya, gusto ko sana bago magpasko, kulay pink na lahat ng bahay ko. As in, pati salamin, cover ng TV, chopping board daw, lahat kulay pink na. Tapos, ayun nga, nangyari nga, kulay pink pala ang bahay. Ay, sofa pa siya, cover ng sofa niya, kulay pink. So, ang doon is may deadline siya kung kailan niya dapat ma-achieve yung gano'n, kailan niya dapat matapos, ganyan. So, may deadline siya. May mga tao naman na bongga mangarap or yung sinasabi na sobrang mataas kong mangarap. Ako, isa sa mga goal ko na masasabi kong sobrang taas na and 50-50 yung just na maabot ko is yung save ako ng 1 million talaga bago ako mag 30. So yun yung pinakamataas ko ng pangarap. Pangalawa, isulat nyo yung mga pangarap nyo na yon. Okay, so ito yung note ko. Sinulat ko to nung 22 years old ako. So right now, I'm 25 years old. So it's been 3 years na nung sinulat ko siya. And as you can see, meron na siyang mga check. Okay? So yung nakikita nyo dyan, dream before 30. And that time, I was 22 years old. Okay? So meron na lang akong 8 years left that time. But now, meron na lang ako 5 years left. Kasi 25 na ako. 25 years old na ako ngayon. So, isa nga sa mga nakasulat dito is
to be a vlogger o makapasok kay YouTube. Which is nangyari nga. So, nag-start ako mag-YouTube 2018, na-monetize ako 2022. Diba? So, pasok pa rin siya. Next, ang pangalawa dito is yung number 5 ko, which is to have own family before mag-30. So, nangyari na siya. Meron na nga siya baby. So, so, ayan, pangalawa na. So, yung pagkakaroon ko ng baby, nakaplano talaga siya. Pinaghandaan ko siya physically, mentally, financially. Pinaghandaan ko talaga siya. Kasi nga, guys, kung mapapanood niyo yung mga vlog ko, sabi ko nga sa inyo, ang isa sa mga pinakakatakutan ko nung teenager ako is mabuntis ako ng maaga. Kasi hindi ko alam, naging open yung mind ko kung gaano kahirap yung maging parent, yung responsible niya, once na nailabas niyo siya dito sa mundo. So, kaya naging careful talaga ako pagdating sa pagpa-family. Nga dito is yung pangatlo is to have MP2. Nalaman ko kasi yung about sa MP2 is, nung nalaman ko siya, I think nasa 22 years old din ata ako, tapos nag-apply agad ako. So, ilang taon na yung MP2 ko, I think malapit na rin siya mag-retired. So meron ako, nakapagbukas ako ng account doon, I think dalawa yung nabuksan kong account doon, and I'm so proud of that, kasi talagang hindi ko napapansin na nakakaipon pala ako doon, kasi hindi ako doon nakakahulog, at least alam ko meron akong hulog, and magmamature siya sa 2026, so ayan, 3 na yung nagagawa ko. Importante na kapag sinulat niyo yung dream niyo, lalagyan niyo siya ng deadline. I meet up people na may pangarap siya pero wala siyang deadline. Lagi niya lang sinasabi sa akin na gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, pero sa totoo lang hindi niya pa nagagawa, kasi kahit siya hindi niya din alam kung kailan niya gagawin, pero gusto niya yon. Kaya importante na kapag nagsulat kayo ng dream, may deadline. Kasi ang sabi, pangarap na walang deadline, mananatiling pangarap. Number 3, isabit or ilagay ito sa lugar na kung saan lagi nyo siyang makikita, madadaanan, na sa gano'n lagi kayong ma-motivate. At the same time, maging paalala na rin to sa inyo sa tuwing makakahawak kayo ng pera. Kasi sample, isa sa mga dream ko is magkaroon ng say 1 million before 30. So, lagi ko siyang binabasa ito tuwing may pera ako, para hindi ko nagagastos yung pera ko ng bonggang-bongga. Minsan kasi pag kumakain ako sa labas, makikita nyo dyan, tuwing sahod ko, kumakain talaga ako sa labas kasi wala akong bisyo. Pinaka-bisyo ko na lang talaga is kumain ng masarap. So, tinitingnan ko siya bago ako, pag nakakasahod ako, tinitingnan ko to para nababudget ko yung pera ko and hindi ako gumagastos ng malaki. Number 4 is action. So, naisulat nyo na, may deadline na, action na tayo. So, action. Yung gagawin nyo para makuha yung dream nyo na. So ako, halimbawa, gusto ko ma-monetize kay YouTube bago mag-30. Siyempre, ang pinaka-step dun is mag-vlog ako, mag-upload ako ng video, mag-isip ako ng content. So, ayun yung siyempre, bago ka ma-monetize kay YouTube, kailangan mo mapasa yung requirements ni YouTube. Ano ba yung requirements ni YouTube? Kailangan ni YouTube na 4K watch hour and 1K sub. Tapos, mga video. So, para makuha yan, kailangan mo mag-create ng video. So, ayun yung pinaka-process ko doon. Ako, nag-video ako, nag-edit, ayan, ginagawa ko sa inyo yung ina-upload ko. Tapos, ayun, na-monetize na ako. Question dito is, ano yung gagawin mo para makuha yan? So, let's say, gusto mo makaipon ng 1 million din, katulad ko. So, ano yung gagawin mo? Mag-business ka ba? Magne-negosyo? Mag-work ka? Mag-apply ka trabaho? So, ano yung gagawin mo to earn that money? Okay? So, ano yung kaya mong gawin para doon? Tapos be committed, guys. Halimbawa, gusto nyo makaipon. Gusto nyo makaipon ng 30K bago magpasko. Tapos, nakuha mo yung 13-month pay mo. Ang ginawa mo, nag-shopping ka. So, wala na. Hindi mo na nagawa yung makaipon ka ng malaki sa Pasko. Kasi, yung 13-month pay mo nakuha mo, naging nagpaganda ka, nagsobra-sobra ka sa budget, wala kang naitabi, gano'n. So, kapag nagsulat kayo ng be committed, guys, halimbawa, yung pinaka-main goal nyo is makaipon ng gantong money. Dapat, pag may dumating na pera sa inyo, yung kalahati nun, at least is itabi nyo dun para sa dream nyo. Okay? Be committed, guys. 5 is pumili kayo kung ano yung una nyong kayang gawin. So, halimbawa, to be a vlogger, to have, ayan, nakalagay dito, to be a vlogger, to have investment gold.
So, sa dalawang to, ang mas madali is to be a vlogger. Okay? Kasi to have an investment goal, wala akong pera niyan. So, kailangan ko muna mag-vlog. Tapos, kapag naka-earn ako ng money, or nakasahod ako, doon ako bibili ng gold. Okay? So, sunod-sunod yan. Pag nakaipon ako ng maraming gold, ibebenta ko yon para mabuo ko yung 1,000,000 na gusto kong target. So, ganon. Dapat, kung ano yung madali, yun yung unahin. Para hindi kayo mahirapan. Tapos, kung na-achieve nyo na yun, checkan nyo na. Sa totoo lang, kapag naka-achieve kayo ng isa doon, ang masasabi ko na lang, nakakagana siya. Nakaka-challenge. And talagang nakaka-motivate. Kapag isa sa mga dream nyo is nangyari na or nagawa nyo na. Nakaka-motivate siya. Para sa, pag nag-ipon ka, parang nakaka-alit. Nakaka-alit mag-ipon. Ganon din sa dream pag committed ka. Pag meron ka nang nagagawa doon, o meron ka nang na-check doon, nakakagana and talagang, alam mo yun, nakakaganang gawin, nakakaganang magtrabaho. Ang sarap magtrabaho kapag alam mo may patutunguhan, yung mga pinaghirapan mo. Yung vlog natin for today's video, and I wish na meron kayong natutunan. Stay motivated guys, kahit anong edad ka pa.